hindi siya dumaan sa proper checking ng mga security guard. Yan ang lumabas sa initial investigation ng Zamboanga City Police Office kaugnay ng nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School kung saan 2 estudyante ang nasawi at 2 pa ang nasugatan. Ayon kay Police Colonel Fidel Fortaleza Jr., hepe ng Zamboanga City Police Office, pumasok ang estudyante sa pamamagitan ng school ramp kung saan walang nakatalagang school personnel. Pumasok ang bata na sakay po ng sasakyan nila na pick up, hinatid siya, na drop off lang po siya. Tapos po dumiretso siya sa ramp area kung saan hindi po talaga gate ng building. Doon po siya nagdaan at naidala niya yung bag na kung saan nandoon po nakalagay yung mga pistol na ginamit niya sa pagbaril po. Ang ginamit na baril ay pagmamay-ari ng ama ng estudyante. Nakasalukuyan na rin inaalam ang pananagutan sa batas. Patuloy namang inaalam ang motibo ng estudyante habang naisumite na sa forensic examination ang kanya mga gadget. Nilinaw na Ateneo de Zamboanga ng naturang ramp ay para sa persons with disabilities at may mga injury. Sapat anyang kanilang security personnel at may mga nakatalaga ring bantay sa bawat palapag ng gusali. They are deployed in all the entry points when the kids or the students are already in the campus, particularly in all because this building is 4 stories, Madam Chair. Batay din sa record ng paaralan, ang estudyante ay nagtapos bilang valedictorian ng grade school sa parehong eskwelahan. Nagbibigay na ng psychosocial intervention ng pamunuan para sa mga mag-aaral at teaching staff bukod pa sa pagpapaigting ng seguridad sa buong campus. Samantala, tinanggal na sa Facebook ang live stream video ng insidente at inirekomenda ring i-block ang website kung saan makikita pa ito. Nakatakdang makipagpulong sa susunod na linggo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa Meta, ang parent company ng Facebook. Nais ng CICC na magkaroon jurisdiction sa mga social messaging platforms. So if we have jurisdiction over these platforms, we can probably get some attribution to whatever ends, whether if it's a citizen here in the Philippines, we can prosecute. If it's somewhere, and in most cases, Madam Chair, madalas to mga to foreigners po at saka mga taga-ibang bansa, maybe we can strengthen our partnership and probably our MLATs also with other countries, Madam Chair. Naniniwala rin silang malaki ang matutulong ng intelligence funds para mapigilan ang mga katulad na insidente ng karahasan. Bernard Ferrer, para sa Bayan.